Today is July 7, 2021. So nandito tayo ulit ngayon sa BGC Taguig. At ang scope of work natin ay feeder line rewiring. So mayroon tayo ritong number 14 na idadagdag dito sa feeder line natin na 125 amperes. Ang existing dyan ay tatlong 14mm. So undersize yung wire. Malaki ang breaker. So kailangan palitan. Kailangan natin dagdagan ng isa pang set ng tatlong 14mm squared. So undersize yung feeder line natin. Kailangan natin i-rewiring kasi yun yung tama. So sometimes sa trabaho, sa mga architect at contractor, masasabi ko lang, minsan yung mga inuutos nyo sa mga electrician nyo, ginagawa ng mga electrician nyo ay hindi na pumapasok doon sa standard ng ating Philippine Electrical Code. Kasi kung kayong mga architect, professionals ay merong standard sa trabaho, yung electrical meron din yan. So sana pag sinabi ng electrician nyo na, "Sir, hindi pwede to, kailangan nating palitan to," makinig din naman kayo at huwag nyo ipipilit yung gusto nyo mangyari. No? Una, nauulit natin yung trabaho, natatagalan yung trabaho natin. O, imbis na tapos na yung gawa natin, uulitin na naman natin. Sana mga architect natin dyan, so hindi naman natin yan na sabi na hindi kayo marunong. Ang sa atin lang doon, sana sumunod naman tayo sa standard ng Philippine Electrical Code. So kung ano yung hinihingi doon ng Philippine Electrical Code, huwag natin labagin. Ganon yung standard. Kung pag nagka-problema, ang sisi sa aming electrician. So masisira din kayo, 'di ba? Para maging dire-diretso yung trabaho natin. So kailangan natin sumunod dun sa standard para hindi maging substandard. So pag may inspector, may inspection, babagsak at babagsak talaga. So shout out sa mga architect na para-paraan ang sinasabi lagi. So huwag na natin sanang gawin yun kasi mapapadoble ang trabaho natin. So punta tayo rito sa ating feeder line at dadagdagan yung ating wire para mabatak na natin papunta doon sa MDP, ma-terminate natin. So see you later guys, susunod na mga video clip. Let's go! So ayun na nga, so babaklasin natin yan, then hugutin muna natin yan lahat, then itutuwid natin to para maisabay sa tatlong 14mm. Dito yan dadaan, tatawid doon, tapos doon sa kabila, tatawid siya dito, hihilain, papunta rito, madugo na naman. So backlash kabit tayo guys. Hindi tayo pwede magdagdag ng wire na may wire sa loob ng PVC kasi mahirap pilahin yun at magbubukol. So dito siya tatawid ulit. Pagdating dito, galing doon, tatawid siya dito, papunta rito sa kabila kasi nandito ang MDP. So tatawid siya rito, babaklasin na naman natin to. Eto, naging dalawang set na yan kasi pinaghiwalay yung sa aircon na dalawa. Kaya dito na lang nilagay sa 150 amperes. So dapat nga dito sa 150 na sa 38mm. Tama, mali. 38mm dapat nandito. So gagawin natin, magiging tatlo na to, tatlong 14mm, dalawang set dun sa isang panel board 1 at saka isang set na para dun sa panel board ng aircon. So see you later, let's go! One eternity later. So kahapon tumulong lang tayo rito maglagay ng exhaust fan para gagawing transfer fan, para pag lumamig dito sa labas
yung lamig may papasok na dito sa loob ng kwarto kasi wala siyang centralized na aircon dyan sa loob. So, bali meron pang isa rito na hindi natatapos. Then nilatag natin yung nakarolyo na wire tong kahapon na pinakita ko sa inyo. Pinuwid natin, ginawa natin 3 peraso yon kasi hahatakin natin yung 3, sasabay natin yun. So magiging 6 yung mamaya hilahin namin. So yun na nga, nailatag na natin ito kahapon. Natuwid natin yung wire. So bali 3 peraso yan. Ayun, line to line 3. Para idagdag natin dyan sa ating feeder line. So, mahaba to. Nakarolyo kasi ito kaya mahirap siya. Kaya tinuwid ko muna kahapon. So yan. Dito. So dito tayo mag-uumpisa niyan. Diyan sa box na yan, papunta ron, tapos papunta rito para hindi mahirap kasi medyo mahaba-haba at 6 na peraso to. Sasabay natin dun sa 3 para maitawid natin dun papunta dun sa MDP. So see you later guys, susunod na mga video clip. Let's go! Time check 8:30 AM. So wala pa yung kasama natin. Medyo masama ang panahon. Naulan. So wala tayong katulong ngayon, wala pa sila. So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan na lang muna natin to ng switch kasi pinapalagyan ng switch to. Itong exhaust fan at saka ilaw, dito ilalagay ang switch. Patawid tayo ng wire dito papunta sa taas para dito ilagay ang switch. Ganon din sa kabila. So habang wala pa yung kasama natin, ito na muna gagawin natin. So yun, goods na tayo rito. Nalagay na natin ito ng switch kanina, pinakita ko sa inyo. Ayan. Kasama yung exhaust fan at ilaw isa. Sabay natin yan dyan. Ganon din dito. Binago natin kanina yan kasi pinalagyan ng switch dito. Goods na rin yan. So, pahinga lang muna kami, then mag-attack na kami nito kasi dumating na yung kasama ko. Shoutout kay Jeff. Yan guys, naila na namin tong wire. So, lagyan natin ng ganito. Lagyan natin ng sleeve. Ano tawag dyan? Sleeve. Nakasabi mo lang. Punta tayo sa kapila. Lagyan natin ng tagging kasi hindi siya color coding. So ito, nahila na rin natin ito. Hindi na natin pinakita kasi yung magulo ang hila. Kunti lang pinakita kasi hindi ka na siya sleeve yan. Kaya na natin itong pin-repair. So yun, goods na tayo rito. Lalagyan natin ng sleeve marking red, yellow, blue. So goods na tayo rito. Nailangan na natin sa ating panel board. So papauna natin ito ulit para magkaroon ng supply yung circuito. And then uwi na tayo. So yun, okay na, nalagyan na ni FF yung
Okay na yun. May tagging sa taas. RYB. And then lalagay na rin itong baba. So goods na kami rito. Uwian na to, uwian na. Uwi na. Yung isa lang medyo hindi goods, tawa ng tawa eh. And wala na kami gagawin. Uwi na kami. Let's go! So yun guys, pauwi na kami. Grabe yung ulan. Lakas ng ulan dito. Nag-taxi na lang kami. Thank you so much sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please do subscribe ka Tatoko TV. Don't forget to hit the notification bell. And then mag-comment na rin kayo para meron tayong feedback doon sa mga videos na aking na-upload. Thank you so much. Keep safe. Peace. I'm out.